It's summer season na naman, panigurado na naman ang dagsa sa iba't ibang mga beach destinations dito sa Pilipinas. Kayo, nakapag-isip na ba kayo kung saan kayo pupunta? Sinong mga kasama ninyo? O baka naman mamaya ay hanggang plano lang tapos drawing naman pala. No worries, dahil tutulungan namin kayo makapili ng inyong susunod na bucket list dahil ang ating adventure ngayon ay isa sa mga sikat na destination dito sa Bicol Region. Tara, samahan nyo kami dito sa Caramoan, Camarines Sur! Bago natin ituloy, alam nyo bang galing na kami ng Caramoan dati? Ang totoo niyan, nakarating na kami ng Caramoan, ngunit hindi kami pinalad noon na mapuntahan ng mga isla nito, kaya nag-divert kami noon papunta ng Sorsogon. Unfortunately ngayon, dahil malakas yung hangin, hail warning, hindi tayo makakapag-island hopping, masama yung panahon dito sa Caramoan. Yan, muulan na, kailangan natin bumalik. Kung hindi nyo pa napapanood ang aming Sorsogon adventure, click nyo lang ang link na nasa kanang taas ng video na ito. Umalis kami ng Maynila ng 11 PM at nakarating kami ng 2 PM ng hapon. Hindi ko na na-video yung biyahe nun at nandito na kami agad sa Caramoan, kumakain na ng late lunch. Mga Pinoy classic foods ang aming in-order para sa aming tanghalian. Dahil hapon na kami nakarating dito, nagpalipas na lang muna kami ng isang gabi at bukas na mag-island hopping. Tamang chill at pahinga lang sa day 1. Tara na, good morning mga kaibigan! Tara nang mag-isla hopping. Yung vlogger natin na isa, ito din po, vlogger din po ito. Ang ating first island na pupuntahan ay ang Ginohoan Lighthouse. Ang sabi sa amin ni Kuya, unahin daw ang malalayong isla para hindi daw hassle pabalik. Medyo nakakaantok lang dahil nasa 1 oras din ang boat ride. Pagkadating namin ay sinalubong kami ni Kuya na nag-aalok ng kanyang tinda na sea lobster. Nasa 1,000 per kilo daw at fresh daw yung huli niya ngayong araw. May konting hiking din dito bago makarating sa mismong lighthouse. Pero less than 30 minutes lang naman daw ito at sementado naman ang daan. Ito na tayo sa lighthouse. Ito makita yung lighthouse. Ayun. Tapos makikita nyo yung parang silhouette na yan. Yan na yung Catanduanes. Ganyan na tayo kalapit sa Catanduanes. Lighthouse lang malakas. Pagkadating namin sa lighthouse, bumungad agad sa amin ang magandang view na para bang nasa Batanes ang datingan. Tanaw ang isang beach bay dito at ang sarap sanang maligo doon pero kailangan pang bumaba ng malayo. Human drone mga kaibigan, oh. Ang next island naman na pupuntahan natin ay ang Cotibas Island kung saan katabing isla lang ito ng Ginohoan Lighthouse. Dito tayo sa Cotibas Island, merong mini sandbar dun. No. Ayan, stolen shot, oh. Video yan eh. Video ba to? So ito yung Cotibas Island. So ayan, babalik na kami, 30 minutes lang tayo dito, nagpicture-picture lang.
Dito tayo kasi gugutom na din. Kailangan natin kumain dun sa kabilang isla. So let's go. Ating next na island naman ang Manlawi Beach. Nung nakarating kami dito, high tide pa nito kaya malalim pang tubig. Pero kapag daw low tide, as in wala daw tubig at buhangin lang lahat ng ito. Dito din kami nagtagal kasi namili pa ng mga kakainin at nagluto pa ng aming dalang pagkain. Parang piyesta kami dito sa dami naming ulam na kakainin. So we're here at... San Batakol? San Batakol? Lagi na lang tayo ng floating cottage. In Caramoan Island. You know. So ang daming mga fish, napakasariwa mga isda nila dito. May crabs, may pusit. Ang lalaki ng isda. And so we're excited to eat na. Ayan, gutom na kami. Ang lato. Dito ang totoong lato-lato. Hindi maingay. Hindi masakit sa ulo. Yan ang latong-lato. Yan ang totoong latong So we're kinakain. frying some tofus and fish as well as the kanin na muntik ng Mahilaw. Ngunit, datapwat, kasama si Fras, Subalit, subalit, at ang manggang, overripe na. Nagkulang sa breading. Ganyan pa man, nagawa ng paraan with Magic Sarap. Sponsored by- All-in-one seasoning, baka naman Magic Sarap. Paano? Anong plating? Ganito yan. Ay, oo nga, parang di ako nag-grade 2. Pagsama-samahin Ang magkapareho. ang magkakatulad. Ay, ganun pala yun. Galing naman talaga. Ang hirap nung gawin, ha? Bihira nakakagawa niyan. Oh, shit. Unang kagat, masarap lahat. May crab, may tofu, may lato, mangga, ihaw, isla. Nang makaluto na, dito na kami kumain ng aming pananghalian. Hindi talaga mawawala sa beach at island hopping ang mga sipod, lalo ng mga masasarap na alimango at isda. Nung paalis na kami, biglang bumuhos ang isang ulan, kaya yung isang mainit na panon ay biglang napalitan ng lamig na dala ng ulan. Ngunit hindi naman ito nagtagal at papalayo na din kasi kami at papunta na sa susunod na isla. Nandito tayo sa isang isla, nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero dito daw nagsushoot yung Survivor. Kung alam niyo yung game show na Survivor Philippines or Survival sa ibang bansa, kung saan yung mga contestant nasa isang isla, tapos doon merong mga palaro, tapos parang patagalan, yun. Unfortunately, hindi tayo pwede mag-drone dito kasi yan. Sa harap ko pala, nakikita ko yung mga props na ginagamit nila. So, Limited lang ang pwede namin gawin dito kaya hindi kami nagtagal. Konting picture at upo lang at kami tumungo na sa mga isla na malapit sa aming accommodation. Next naman ay ang Laos Beach na may magagandang rock formation at may magkabilang beach front. Malinaw ang tubig at pino ang buhangin. Dito din kami nagmerienda ng halo-halo pero hindi ko na nabidyohan ito. finally, mapunta naman tayo dun sa isla na yon. Sa kabilang isla naman tayo. Hindi kalayuan ay ang Matukad Island kaya wala pang 30 minutes ay nandito na kami. Sobrang pino. Dito tayo sa Matukad Island. Dito daw kasi located yung bangus. May bangus daw dun sa lake na yan para magte-trek ka dito. Dalawang bangus daw na malaki. Dalawang bangus na malaki. Ang history kasi niyan, merong mangingisda dyan na kinuha yung bangus. Then, inulam syempre. And then, kinabukasan, namatay yung panganay niyang anak. So, after noon, hindi na sila kumuha ng bangus or hindi na nila pinakialaman yung bangus na nandito. So, check natin. Tutulis ang mga bato sa aakyatin kaya kailangan ng iba yung pag-iingat na dahan-dahan din sa pag-akyat. So, nakita namin yung bangus. Ang laki. So, totoo nga. Totoo nga, na dalawa lang sila. So, this one is the mythical bangus.
Dito na tayo sa may Matukat Island. Nandito tayo sa parang pinaka-peak ng isang rock formation, pababa dun sa may bangus. So pinunta natin yung bangus. Nakita natin, ang laki niya parang 10 kilo. Hindi yun normal sa isang bangus. So nakakapagtaka din, hindi sila nagre-reproduce ng sobrang dami. Dalawa lang sila. Pupuntahan nyo to, ang ganda nung pag nandito ka sa taas, nakikita mo yung Pine Beach saka yung ibang isla ng Caramoan. Ano ba ba? Tara na dito! Yeah! May isang isla nga pala kaming hindi pinuntahan at ito ang Cagmanilad Island. Dinaanan na lang namin ito at sa katabing isla na lang ng Minalahos Island kami pumunta. Dito na din kami nagtagal at in-enjoy ang huling isla ng aming pinuntahan dito sa Caramoan. Bangus. Bakit bangus? Ito mo yung mahiwagang bangus dito sa lagoon. Milky bangus! So, sasalita po siya. Nag-transform pala? Ayan. Say asin. Pabalik na kami sa accommodation. Tapos na kami sa island hopping for today. Long and short shortcut trip. Nakabalik na kami sa drop off ng mga bangka sa aming accommodation at dito ay pinagbasdan ko ang baybayin ng dagat dito. Nakaka-relax din kasi ang mga tunog ng alon ng dagat lalo na kapag tahimik ang lugar. Pupunta tayo dun sa ating accommodation. Papakita ko sa inyo. Mag-room tour tayo ng ating accommodation, mga kaibigan. Let's go! Okay, okay na ba lahat? Goods na, goods na. Kami naliligo pa. Room tour, room tour. Room tour yan. Dito mga kwarto namin dun ako ng pesto. Sa aming huling dinner dito sa Caramoan ay may masarap na pagkain na inihain sa amin. Isang sweet and sour na isda, ginataang kalabasa na may alimango at liempo. Pagkatapos ng bagyo, dinaanan po ng bagyo. Kasalukuyan po natin natutunghayan ang pagkalasa ng bagyong Rodelia. Kita-kita naman po natin ang pinsala sa kanluran at bahaging ito na kung saan ay ilan lamang po ang natira. Kinabukasan ay paalis na kami ng Caramoan at hindi pa dyan nagtatapos ang ating adventure dahil tayo ay pupunta ulit sa Albay at bibisitahin ulit ang Cagsawa Ruins at ang Sumlang Lake. Pero bago yan ay dumaan muna ulit kami dito sa simbahan upang magpasalamat at humingi ng gabay sa ating mga natitirang oras sa aming biyahe. Sa pagkakataon na ito ay pangalawang beses ko nang mararating muli ang Cagsawa Ruins at madami ding mga pamahiin dito na hindi daw magpapakita ang Mayon Volcano ng basta-basta. Kailangan daw timingan at tsempuhan mo daw ito. Pag ATV ulit tayo. Ayun, medyo mahaba yung trail. Ito yung si Mayon, ayaw pa rin magpakita sa second time. Maulap pa rin siya. Kung nung unang punta natin dito ay short trail lamang ang ating pinili. Ngayon naman ay nag-upgrade ng konti at Cagsawa Trail naman ang ating pinili.
Ang saya ng ATV ride na ito kung saan kayo pinapadaan ni Kuya. Tapos akala mo mababalao ka sa mga bato. Yung stylist, manager, yan. O, di ba? Andito po tayo sa channel ni Kuya Brian and we are here at Cagsawa Trail. Napakaganda ng trail nila. So guys, huwag nyo i-miss ang opportunity to. Andito sa likod ng Mayon. Bagamat hindi siya nagpakita ng buong buo, ganun pa man yung experience namin, solid buong buo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na! Woo! Siguro dahil hindi pa natin napuntahan yung pinakamalayo. 9 out of 10. Okay. Pero Damayon, siguro yan, medyo mababa yung rate natin kasi hindi natin nakita siya. So nevertheless, maganda ang experience, masaya ang mga trail lalo na pag nasa tubig. Yun, oh. Punta na dito. Ulan na! Shit! May nagdo-drone, mga kaibigan, yung drone habang muulan. Ginagalingan naman nila. Oh! Nagtatapos ang ating ATV adventure. Basa na, mainit pa, happy naman. Tapos ang huli nating pinuntahan ay ang Sumlang Lake kung saan may park at lake dito na pwede kayong mag-chill at bumili ng mga pasalubong. Iba't ibang klase ng mga pasalubong na gawang Bicol region ang inyong mabibili dito, kaya kayo na lang ang mamimili. Pero ang main attraction nila dito ay ang mismong lake kung saan tanaw ang magandang view ng Mayon Volcano. Sa part lang namin na ito ay minalas kami kasi hindi nagpakita si Mayon, pero huwag niyong kakalimutan ito sa inyong travel itinerary. Minsan may mga pangyayari o mga bagay na hindi umaayon sa ating mga pinlano na hindi inaasahan. Pero sabi nga nila, everything happens for a reason. At sa aming second attempt dito sa Karamoan, masasabi namin na accomplished at successful na ang aming adventure. Dahil na-explore at nakita na namin ang ganda ng Karamoan Islands. Sana ay na-consider nyo din ang Karamoan bilang susunod ninyong beach or island destination. Mula dito sa Karamoan Islands hanggang sa susunod na adventure. Diyos mabalos, paaram!